Noong nakaraan ang pinag-aralan natin yung hanap buhay. Paano tayo dapat maghanap buhay? Anong hanap buhay ang ipinahihintulot ng Diyos at anong hanap buhay ang hindi ipinahihintulot ng Diyos sa Kristiyano? Nakita natin noon na ang isang hanap buhay na hindi pwede sa atin ay yung, halimbawa, kubrador ng wedding, o kaya Kristo sa sabong, o kaya balasador ng baraha sa kasino, o kaya yung kwekong. Alam niyo ba yung kwekong? Yung ahente ng babae. Kwekong ang tawag doon. Hindi ho pwedeng hanap buhay din natin yung GRO na sinasabi sa mga club na guest relation officer. Mamayang konti entertainin mo yung guest, ayain ka sa kwarto, pwede na. Bawal ho sa atin yon. Sa bagong tipan, ayaw ng Diyos na ang Kristiyano'y maging kasangkapan ng kalikuan sa kapwa. Sabi sa 13 ng Roma na gusto kong basahin uli natin ngayon, pakinggan niyo po ang nakasulat. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan. Ayun, huwag niyo ihahandog ang inyong sangkap, ang inyong mga katawan sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan. Kaya kahit kikita tayo ng pera, kung ang atin namang mga sangkap ng kataway mahahandog, mahahain sa hindi katwiran ng Diyos, ay masama po yun. Kaya dito sa atin, sabi nung born again, bawal daw magsigarilyo. O, bawal, palagay mo, bawal. Bakit kayo nagtitinda ng sigarilyo? Pag bawal, wag mong ititinda. Sabi nyo, bawal maglasing. Ba't may pagawaan kayo ng alak? Kinukonsinti naman ng pastor. O, di ba? Tinatanggap naman yung abuloy. Biro mo, bawal lang magsugal. Tatanggap ka sa pagkor ng pera. Gagamitin mo sa pananampalataya. Mali. Bawal pala maglasing. Masama ang lasing. Bakit ikaw nagtitinda ng alak? At lalo na, bakit pumayag kang yung miyembro mo, yung manufacturer ng pinakamaraming alak sa Pilipinas? Mga agwa di pataranta. Bakit iniwan ng pamilya, nagbarkada, nagdrugs, nagulo. Diyan nagugulo mundo eh. Tingnan ninyo, maghanap kayo sa Saudi Arabia ng isang pagawaan ng alak kung may makita kayo. Isa sa mga problema ng lipunan, nalutas nila. Alin yon? Yung walang manufacturer ng alak, walang disco house, walang bar. O di nabawasan ang sakit ng ulo ng mga tao? Diyan sana idudulot na yan. Tayo sabi natin, Christian country tayo. Pagkatapos, pumapayag tayo na ang miyembro ng isang relihiyon maging dealer ng alak na ikasasama ng kalagayan ng kapwa. Kaya sa ating pananampalataya, kung kayo po'y nag-iisip, sa amin bawal yun eh. Merong inumin ng tunay na lasenggo, merong mga ano-anong mga inumin dyan. Extra dry, extra strong. Marami inumin ngayon, nakakataranta sa buhay ng tao. Kaya marami, natataranta talaga, makainom yan eh. Hindi na nga alam kung sino asawa niya eh, pag nakainom eh. Di ba? Kaya, yan, mga klase ng hanap buhay bawal sa atin.